Marahil madalas ninyong marinig, history and progress don't mix. But I beg to differ. Para sa akin, ang kasaysayan at ang kaunlaran pwedeng magsama. Isang testamento kung saan nagtatagpo ang nakaraan at ang kinabukasan ay ang Pasig River Urban Development. Simula pa noong una, bago pa man bagtasin ng Kastilang Konkistador na si Juan de Salcedo ang Ilog Pasig, Center of Commerce and Governance na ang area na ito. Natunghayan ng kahabaan nito ang pagbagsak at ang pag-angat ng mga lungsod na ngayon ay bumubuo na sa Metro Manila. Ngunit kasabay ng modernization ay ang paglago ng mga problema ng Pasig River. Kung inyong maaalala, may isinulat si Jose Rizal sa first chapter agad ng kanyang El Filibusterismo tungkol sa pagdedebate kung paano mapapaganda at maisasaayos ang Ilog Pasig. Kung nasunod pa nga siguro ang isa sa mga panukala roon, marahil mas marami na ngayon ang pato at itik kaysa sa mga water hyacinth. Dahil tayo ay natututo sa kasaysayan, mas equipped at mas informed tayong harapin ang kasalukuyan. Sa pagbibigay priority sa sustainable transport options gaya ng paglalakad at paggamit ng bike, at sa paglalahad ng opportunity para sa mga naninirahan malapit sa Pasig River na magkaroon ng ligtas at modernong pabahay, higit pa sa simpleng pagpapaganda ang ginagawa ngayon para sa Ilog Pasig. Pasig Bigyang Buhay Muli is only a snapshot among many where we can perhaps see the spirit of sustainable development. Ito ang agenda ng United Nations sa pagsusulong nila ng Sustainable Development Goals or SDG hanggang sa 2030. Kaya lang, marahil ay gaya ng ginagawa ngayon para sa Pasig River ay hindi pa rin matuturing na common knowledge ang SDG sa kapwa nating mga Pilipino. Sa tingin ng ilang mga expert, isang posibleng dahilan kung bakit ganito ay dahil hindi kaagad nakikita ang return of investment kung long-term ang mga target. Kinakailangan ang panandaliang sakripisyo, at para sa mga nabubuhay lamang para sa kasalukuyan, tila masyadong malayo ang susunod na dekada o susunod sa siglo para pagtuunan ng pansin. Kung tayo ay magsasawalang bahala sa kasaysayan, hindi malayo ang mararating natin. May kasabihan tayo, daig ng maagap ang masipag. Ang magagawa natin ngayon, bakit pa natin ipagpapabukas? Habang may buhay, may problema, pero mayroon din pag-asa. Katulad ng Ilog Pasig, na bagaman itinuturing ng patay ay patuloy pa ring lumalaban, maraming instances sa kasaysayan kung saan tunay ang comeback victory. Hindi natin kailangan iwan ang nakaraan na para bang bigatin. Bagkus, palalakasan pa tayo nito. Huwag sana natin sayangin ang ating chronological advantage. Isa pa, ang sustainable development ay isang konseptong hanguin sa pag-aaral ng kasaysayan. Caring for our shared world transcends cultures and societies, just as how Pasig River transcends the history and the geography of its neighboring cities. Hindi naman kailangang malaki agad ang ambag. Ang mas mahalaga, bawat isa sa atin ay mag-aambag sa kanya-kanya nating paraan. Kung ang mga patak ng tubig kayang bumuo ng ilog gaya ng Pasig, ang pagsasama-sama natin para sa progreso ay kalaunan magbubunga rin. Maraming pagkakataon sa kasaysayan kung saan ang mga hindi na pangalanan ang bumubuhat. Hindi man tayo ma-recognize para sa ating mga nagawa para sa ating kapwa, magtiwala tayong darating ang panahon ng ating vindication. Gaya nga ng lagi nating sinasabi, History is always relevant. kaya tayo na, sama-sama nating ipanalo ang kinabukasan para sa susunod pang mga henerasyon, sa tulong na rin ng Sustainable Development Goals at Futures Thinking. Mula sa Pasig River Esplanade, ito ang inyong abang lingkod na naniniwala sa kasabihang, ang kasaysayan ay laging may saysay.